Sa senatorial preference survey, si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Pasok din sa top 12 senatorial bets sina Tito Soto, Rodrigo Duterte, Bongo at Abby Binay. Nako po, Abby Binay? Are you even... Seryoso ba kayo si Abby Binay? Ay nako. Pero ako, gusto ko to si Ben Tulfo. Gusto ko to. Ano to eh. Pag pinakinggan mo, ito, hindi, ito, tanggalin natin yung family name Hindi porket Tulfo siya, kaya gusto ko siya Si Tulfo kasi pag pinakinggan mo, si Ben Tulfo, pag pinakinggan mo, ang lalim ng isip. Hindi ko naman sinasabing hindi malalim ang isip ng dalawa niyang kapatid Pero ibang-iba si Ben Tulfo eh. Ang layo. Parang ang hindi siya Tulfo. Sa pag-iisip tsaka sa diskarte. Iba siguro, kasi alam ko kuya yan Kuya yan si Ben Kaya ang lalim ni Ben Tulfo. Honest, patas siya, pero nandun yung tapang. Ako, eto sorry to say pasensya na sa mga Tulfonatics dyan na nakikinig. Meron naman iba dyan, nagsasabi, no to Tulfo brothers. Bakit ganun? Porke Tulfo, magkakapareho na silang ugali. Ganun ba yun? Kaya nga nagpatayan si Cain at saka si Abel Kasi magkaiba sila ugali Wag naman po ganun. Halimbawa, kami ni Coach Oli. Sinabi nila, mga Cristobal, mga babaero yan. Excuse me hindi lahat. Merong lalakero. Wag yung kagad, matik na kagad porket yung kapatid, di ganun. Kailangan yung kapatid na isa, ganun din. Hindi ganun yun. Ako'y isang buhay na patotoo. Na magkaiba kami ng kapatid ko pagdating mo sa... change topic. Baka mapahamak. Hindi, yun nga. Alam mo, ito. Doon sa mga Tulfonatics dyan, makinig kayo, Sa akin, hindi ko naman ang nakikita ko kay Ben Tulfo, akin lang naman to. You may disagree, walang problema. Buhay niyo yan Mag-vlog kayo sarili niyo. Si Ben Tulfo, ito yung refined Tulfo. Yun ang definition ko sa kanya. Mas malawak mag-isip, mas finish, pero hindi nawala yung prinsipyo, hindi nawala yung tapang. Gets nyo? Nandun. Pero mas siya, mas sa tingin ko lang yun lang naman po ang aking opinion. Sa napapansin ko kasi ako personal, nanonood ako pati yung diskarte niya, yung pagtumutulong siya, nakikita ko Pati yung mga komento niya, nakikita ko. Pwede siyang pang senador. Para sa akin po si Amy, may nagtanong dito, Amy? Magbabago isip ko diyan kay Amy kung ipapatawag niya yung mga bayarang vlogger. Yung umamin na bayarang vlogger na si Bakagago, pag ipinatawag niya sa Senado yun at paaminin, sino nagbayad sa'yo? Yan. Baka magbago isip ko. Bakit si Isko Moreno? Sabi mo kanina, may mga mayor na hindi naman dapat maging senador. Naku, diyan kayo nagkakamali. Bakit kanyo? Kasi tandaan niyo, si Isko Moreno, bago naging mayor, 3 taon lang siya naging mayor. Pero the rest of his life, vice mayor siya o di kaya councilor. Ang councilor kasi, yan ang parang congressman o yan ang parang senador sa lungsod.
Yan ang trabaho nila. Kay alam niyo yung mga ordinance. Yan o ay dinidiscuss sa councilor. Na mga councilor pala. At ang kanilang head o yung para kanilang Senate President, walang iba kung hindi Vice Mayor. So, in other words, matagal na nagsilbing Vice Mayor si Isko. Ibig sabihin, kaya na maganda yung mga ordinance, kaya na ipapatupad yung batas doon, kasi magaling siya in handling this councilors ng Maynila. Kaya nga po pansinin ninyo, etong mga nakaraan, zero ang kalaban. Lahat nasa partido ni Yorme. Naandun ho lahat. Bakit? Magaling mag-handle si Yorme. May leadership si Yorme. Pagdating ho sa pagpapatupad ng paggawa o pagbalangkas ng ordinances sa kanilang lungsod. Yun ang quote-unquote mini senators gumagawa ng batas doon sa lungsod. Kailangan maalam ka sa batas, maalam ka kung ano yung national issue, kung ano yung sa national, ano yung sa local. Ganun ang councilor Ganun din ang vice mayor, siya naman ang nag-handle ng councilor. Kaya pasok si Yorme pagdating sa senator. Actually ako, solve ako dyan. Number 1 sa akin yan. Aside from siyempre si Senator Bongo, no question about it. Ang mga Cayetano, sigurado yan. Si Pacquiao, pwede pa honestly ako pwede pa Kasi alam mo may puso naman talaga si Pacquiao. Ang wala lang ho siya siguro as of now. Ako, pag tumakbo si Pacquiao na presidente, no ako doon. Okay? Bakit? Iba usapan yun Execute yun Pero pagdating sa Senate, pwede. Kasi may puso naman yung mama. Sa know-how, pwede naman niyang itanong yung mga abogado niya. Pero yung prinsipyo at saka ako gusto ko yun. Ito, gusto ko ng mga tatayo para sa Diyos sa Senate. Kasi sila ang magbabalangkas ng mga batas na tulad na papalag sa SOGI bill. Kaya ako gusto ang katulad ni Pacquiao sa Senate. Kasi isa yan sa ginawa niya Kahit hindi popular, ginanon niya ang SOGI bill. Kaya medyo doon nakita ko, meron ito kahit papaano. Maganda. May paninindigan ito. Kaya ako gusto yun. Pero presidente, wag. Sabi nito isa, banat ba totoo ba yung aligasyon kay Yorme na binenta niya yung Divisoria? Wag niyong tanggalin. Tama naman Binenta ng Maynila ang Divisoria para makabili ng ospital at makabili ng mga eskwelahan, publikong eskwelahan. Nakita nyo na resulta ngayon? Ang gaganda ng eskwelahan, ang gaganda ng ospital sa Maynila. Ano mas mahalaga? Pasyalan o paaralan? Shopping mall o pagamutan? Kayo ang sumagot. Kung gusto ninyong mas magandang mamasyal. Mas maganda mag-shopping kaysa sa magpagamot. Di ba? Si Manny Pacquiao pwede siya sa executive position. Ewan ko lang. Isinagawa ang mga survey nitong March 6 hanggang March 10. Mga kapatid, si Abby Bina, yan mayor. Ano alam niyan? Eto alam niyo kung bakit hindi pwede yan si Abby Binay bilang senator? Anak ng tutsa. Yun ngang, alam niyo ba ibig sabihin ng senator? Nagagawa ng batas. Ibig sabihin, alam ang batas. Yung desisyon ng Supreme Court, ayaw niya ngang galangin Sinabi ng Supreme Court, executory, na yung mga nasa lugar ninyo, sa Taguig na, ayaw niyang galangin Tapos gusto nyo maging senador. Sino ba namang gagong tanga-tangang? Diba, ayaw nga niya sumunod sa batas. Gusto nyo gumawa siya ng batas. Ano alam niyan sa batas? Tama, mali.
Pag nanalo yung si Abby Binay, rambulan daw sila hindi, baka pag nanalo yan si Abby Binay, gumawa siya ng sarili niyang batas. Parang si Kabutas. Gagawa yan ng sarili niya na hindi sinusunod. Kasi tandaan ninyo eto para sa kaalaman ninyo, ang batas natin merong skeleton. Alam nyo kung ano yung skeleton ng batas natin? Ang konstitusyon. Ang konstitusyon, hindi mo pwedeng baguhin. Pwede kang gumawa ng batas, mag-amend ng batas that would follow the Constitution. Yun ang yan ang sabi nga, yan ang pinakasandalan ng ating bansa, ang Constitution. Nandyan nakalagay yung, sandali, asan yung kodiko ko? Ito. Nandyan yung nakalagay yung, ito yung kodiko ko. Ayan. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press of the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievance. Yan. Article 3, Section 4, Bill of Rights. So, ibig sabihin, wala daw batas na pwedeng i-amend o di kaya gawin ng senador that would abridging the freedom of speech. Ibig sabihin po, importante yon malaman ng isang senador. Hindi porket trip mo lang, magpapasa ka ng batas. Dahil lang gusto mo lang. Kailangan yung batas na ipapasa mo, naaayon yan sa konstitusyon. Naintindihan natin? Ang problema ko kay Abby Binay, kasi tandaan ninyo, every Supreme Court decision, any court decision, particular Supreme Court, kasi yung nasa baba, ina-appeal pa yun Any Supreme Court decision is a law. Tandaan niyo yun. Kahit itanong sa mga abogado, batas yan. So, ibig sabihin po, kung batas yan, dapat sundin. Anong ginagawa ni Abby Binay? Ipinaglalaban niya yung gusto niya. Tama, mali. Gets nyo?